Alam mo ba, sa kabila ng kinang at kasikatan ng mga Barreto, may mga kwentong hindi nababalutan ng glamour kundi ng lungkot, tampuhan at di pagkakaunawaan. Nitong mga nakaraang araw, muling naging usap-usapan sa showbiz ang aktres na si Claudine Barreto matapos niyang maglabas ng saloobin tungkol sa hindi niya pagkakaimbita sa kasal ng kanyang pamangkin na si Claudia Barreto, anak ni Marjorie. Sa isang panayam ni Morley Alinio, diretsahang tinanong si Claudine, "Anong masasabi mo sa issue na hindi ka rin invited sa kasal ni Claudia?" Hindi na itago ng aktres ang kanyang hinanakit. Aniya, "Sa lahat ng pamangkin ko, si Claudia ang favorite ko sa mga anak ni Marjorie. I wanted to be there. Masakit. Favorite ko eh. First Rolex niya, first Cartier niya." Ipinahiwatig ni Claudine na naging bahagi siya ng maraming mahahalagang sandali sa buhay ng kanyang pamangkin na kung tutuusin ay hindi lamang basta pamangkin kundi parang anak na rin sa kanya. Hindi rin umano siya nakadalo sa iba pang okasyon ng kanyang mga pamangkin, pero kadalasan ay nagbibigay siya ng regalo sa kanila kapag may mahahalagang kaganapan gaya ng panganganak o kasal. Kaya sa pagkakataong ito, hindi niya itinago ang lungkot na hindi niya naibigay ang kanyang munting regalo o presensya man lang sa espesyal na araw ng kanyang paboritong pamangkin. Nang tanungin naman si Claudine kung bakit hindi pa rin natatapos ang tampuhan nilang magkakapatid, mariin niyang sinabi, "Hindi ko talaga alam, pero naniniwala ako sa generational curses. Siguro sa past life namin, magulo lang talaga yung pamilya namin." Isa itong mabigat at emosyonal na pahayag. Hindi ito basta tampuhan lang na pwedeng i-scene zone. Ito'y tila malalim at may pinanggagalingang sugat na hindi pa rin tuluyang naghihilom. Ibinahagi rin ni Claudine na sa ngayon tanging si Gretchen lamang ang tunay niyang ka-close at kasundo sa kanilang pamilya. Si Marjorie, ayon sa kanya, ay bihira na lang makausap at kung sakali mang magkita sila ay small talk lang ang nagaganap. Wala na raw masyadong lalim ang kanilang usapan, wala na rin ang dati nilang pagiging malapit. Pero sa kabila ng lahat, sa gitna ng masalimuot na relasyong pampamilya, nananatili ang isang bagay kay Claudine, ang kanyang panalangin para sa kanyang mga kapatid. Hiling niya, "Maayos man kami o hindi, ang pangarap ko yung maging happy sila at healthy sila always. At malaman nila na hindi ako kaaway, kakampi ako. Mahal na mahal ko sila. Sana matandaan nila yung magagandang pinagsamahan namin." Sa huli, makikita na si Claudine ay hindi lang isang artista sa harap ng kamera. Isa rin siyang kapatid, isang tita at isang tao na may puso ring nasasaktan at nagmamahal. Hindi madali ang pagkakaroon ng lamat sa loob ng pamilya, lalo na kung ito'y hindi lang basta crack kundi isang ganap na hati. Pero sa kanyang panalangin at pasensya, malinaw na umaasa pa rin siya. Hindi man sa agarang pagkakaayos, kundi sa simpleng pagkakaroon ng katahimikan, respeto at muling pagbubukas ng pinto ng komunikasyon. Minsan, ang kasal ay hindi lang selebrasyon ng pag-iisang dibdib, kundi paalala rin kung gaano kahalaga ang presensya ng pamilya. At kung may isang aral tayong makukuha sa tinig ni Claudine Barreto, ito ay ang katotohanang kahit may hindi pagkakaunawaan, ang pagmamahal ay mananatiling totoo kahit hindi imbitado.